Ito na po yung pinakahihintay natin. Grand Finals na po dito sa ginaganap na Champion Chess Tour, Chess.com Classic. At ang sitwasyon, twice to beat advantage po si Magnus. Kailangan talunin 2 beses sa match ni MBL si Magnus para siya po ay mag-champion. At bibigyan ko lang kayo ng konting history. Ginawa po ito last year ni MBL kay Magnus. Maulit na kaya yung history sa pagkakataong ito? Anong nangyari? Puti po si Magnus, nag-ipor at automatic si MBL Sicilian yan. By the way, this is game number 1. Nag-knight F3 si Magnus, D6, and then nag-knight C3 lang. Aba, hindi po pinasok yung Najdorf na main line, no? Kasi kabisado ni MBL yun eh. Anyway, pagka knight C3 lang, nag-knight F6 na sinagot ni Magnus, H3 lang. Hindi pa rin talaga pinasok yung main line na D4. At pagka H3, nag-knight C6, saka tinirahan ng D4. Grabe yun. Anong ginawa ni Magnus? Bakit ganon? Abay, iniwasan niya po yung Najdorf. Ang Najdorf kasi, na kung saan master na master ni MBL, yung knight nandito yun eh. Pero pinatalo niya sa C6, sa kanya po tirahan ng D4, no? Anyway, kinapture po yan, nag-knight takes D4, and then E5 na sinagot ng knight F3 lang, and then H6 lang. Ito pong si MBL. Prevent lang po yung mga possible pin or possible talon later on. Ngayon, si Magnus naman, nag-bishop C4 lang, na sinagot po ng bishop E6, hinamon agad. Actually, hindi ito masyadong common. Ang common po, bishop E7, tapos castling lang eh. Pero bishop e6, well, linya pa rin yan, na tinirahan lang ni Magnus ng bishop lang po sa may b3. Hindi niya po kinapture, no? Kasi kung takes yan, pawn takes, mabubuksan po yung f5 later on, medyo malakas yun. Kaya umatras lang, and then nag-bishop e7 na nga, and then Magnus nag-castling. Pagka-castling, nag-castling lang din, na sinagot ng rook sa may e1, and then rook c8, ito pong si MBL. Tumalo naman yung knight ni Magnus sa d5, aba hinamon. Hindi mo pwedeng kainin yan ng kabayo, no? May pawn takes, matadali ka. Kaya persado po dyan, bishop takes, and then pagka pawn takes, tumira lang po ng knight a5. Ayan, linya pa rin po lahat yan. At ang nangyari before, alam nyo kung ano, nag c3. Pero si Magnus, bagong tira, bishop a4 ang pinawalan. Ayaw niya pong ipakain yung bishop. Ngayon, ang ginawa ni MBL, nag-knight d7. Gusto niyang huntingin yung bishop, gaganon po. Na sinagot ng c3 para makatakbo yung bishop. Tumira naman po ng f5. Si MBL kumukontrol sa gitna, na sinagot lang ng bishop c2. After bishop c2, nag-win sa may b6 na medyo malinaw. Malinaw yan. Ibalik ko lang, no? Anong tamang tira? Rook f7 lang. Tapos pagka queen e2, queen f8, aba, dito po pinaglalaro ng engine. Ang queen b6, hindi daw ganun kaganda. Wala daw gagawin yan dyan. Anyway, queen b6, sinagot lang po ng rook sa may b1 na mali din. Ang pinapatira b3. Pero weird yun kasi binibigay yung pawn. Grabe yung engine. Gusto ko lang po tingnan. Ang weird kasi talaga ng engine eh. Ito daw po yung best move. Pero libre yung pawn. Ano mangyayari? Magbi-bishop e3, hitting the queen. Oh, let's say queen c7, hitting the bishop, rook c1. And for some reason, this is better. Bakit? Next move, bishop na dito. Pag pumunta ka dun, may ganun. Wow! Tindi ng engine. Ang lalim! Ang lalim! Anyway, balik na po tayo sa nangyari. Nag-rook b1 si Magnus sa sinagot ng rook f7. Nag-a4 lang si Magnus. Para saan naman yung a4? Gaganire. Anyway, nag-queen c7 agad yan. Tumira po ng g4. Obo, matindi, no? Binuksan niya yung f-file. Siyempre, kakainin yan takes. And then rook f8. At ang rook f8, mali. Paano naging mali? Ang ganda ng tuhog dito. Grabe, oh. Bakit mali yan? Aba, papakita ni Magnus. Kasi, it's all yours, baby. Queen d3. Brilliant sacrifice. Pinakain lang yung kabayo. Ang tanong, paano mo didepensahan to? Mali yung rook f8 kasi nawalan ng knight sa f8 na tira. Depensa sana dyan sa square na yan.
At eto nga, hindi madepensahan yan. Pag tinulak mo to, edi check, tapos makakain, something like that. Or even may check pa ulit dito. Kaya ang ginawa niyan, libre yung kabayo. Tikman natin. Kinain lang. At pagka-take, syempre, tumakbo. Check, tumakbo. Safe naman pala. One piece of safe. Akala nyo lang yun. Kasi may tiradang hindi mo aasahan, simpleng-simple, ang black na pa-resign. Bishop H5. Paano mo didepensahan to? Hindi makatakbo yung king. Grabe. Walang depensa. Siguro pwede mo pa ito i-atras para makaligtas. Kaso pagka-check, punta ka dito, win check, mate. Grabe yun, no? Tindi ni Magnus. So, yan yung nangyari sa game number 1. Panalo agad si Magnus. Game number 2. Anong nangyari? Nakabawi ba si MBL? Natabla. At game number 3. Puntaan natin yung game number 3. Dito, nagkapisakan na naman. Puti si Magnus. Uulitin niya ba yung opening kanina na Sicilian H3 lang? Hindi, nag-D4. Teka lang. Pag D4, ang tira ni MBL, alam ko, Gruenfeld. Pinasok niya lahat ng favorite ni, MBL, Anong nangyari? Knight lang doon. Hindi niya pinasok yung capture doon, no? Knight F3 lang. Sinagot ang Bishop G7 sa Tinix. Pagka takes doon, nag-E4. Ayun, napunta pa rin sa main line. And then C5. Pagka C5, Bishop B5 check. Knight C6. And then nag-castling lang. Pagka-castling, nag-castling lang din. And then Bishop E3 to depend upon D4. Napinin lang po siya. Pagka-pin, D5. Pagka D5, tumakbo yung kabayo, umatras yung bishop. Ang tanong, coach, may knight takes, capture, tapos libre to Di ba libre yan? Ayun nangyari, hitting the rook pa. Ay, okay lang yan. Kasi pagka rook sa may B1, hitting the pawn, didepensahan mo. Kala mo, nakaisa ka. One pawn up. Chalap. Hindi. May bishop C5 yan. Na kung saan na-discover yung reyna sa may bishop, na pag kinapture mo yung bishop, may bawi dito. Kaya hindi po tiniksin Ang ginawa, rook lang po sa may C8, hitting the bishop, na tumakbo lang. At pagtakbo, win lang sa may D7, na sinagot lang ng rook C1, napatras yung bishop sa E5, nag G3 lang, and then rook takes, ayun. Pinalit lang. Pagkapalit, nag-F5, agresibo, gustong manalo. Kailangan niya kasi makascore para makabawi. Anyway, nag-rook lang po sa C6. Itawang si Magnus, kinapture yung pawn, binawi ng reyna, hitting the bishop, umatras sa D6 na mali. Bago ko ipakita kung bakit mali, ang pinapatira po is Bishop F6. Ngayon, mali po ito kasi losing endgame pagka takes, and then H4 lang. Matindi, no? Bakit losing yan? Kasi weak ito Anyway, tumira po ng Rook D8 na talagang sobrang mali. Bakit? Magnus na yan Kita niya agad yung mga tricks pag ganyan. Rook takes D6. Biglang one pawn up. Pag kinain yung tore, libre yung tore niya. Kaya napilitan i-takes, capture, one pawn up bigla. Gumanon, rook behind, na tinirahan lang ng king move. Nag-A5, huwag kayong magtaka, ba't di kinakain ito, no? Kasi pag kinain mo, babagsak to. Mas importante ito pass pawn. Anyway, nag-A5 na nga, nag-king move, activating the king, tulak na naman ang pawn, lumapit, at yan, nadepensa na yung pawn, inatake yung pawn, pero tinulak lang yung A3, binigay yung F2, bakit? May bawi sa may B5. Anyway, tinulak, tinakes, takes, and then, instead of kainin na po ito, Magnus, napaka-sharp talaga sa endgame. Winning po yung capture pero number 1 engine move is tulak muna. Hindi niya pwedeng kainin basta-basta kasi baka makalapit pa yung king. Anyway, winning din naman yun kahit kainin. Pero eto, number 1 engine move Sharp na sharp si Magnus. Nag-rook dito, lumapit yung king. Nag-king move, kinain na yung pawn. Pagkakain sa pawn, chumek, pumunta dito. Chumek, pumunta doon. Chumek, nakatago na yung king. At pagkatira po ng H5, king move na naman para matulak yung pawn. Nag-rook lang sa may E3. Hitting na po ng G3 pero tinulak na. Pagka-takes check, umatras yung king. Nag-resign. Ba't po nag-resign? Kasi next move dito, tas magtatago dito, promote. Ganun mangyayari.
Wala depensa. Pag binantayan mo to, dito. Pag binantayan mo dito, dito. Pag lumapit yung king, dito. Tapos promote, hindi mabantayan. Kaya MBL, naparesign. Sobrang kondisyon ni Magnus. Grabe, no? Nakita nyo kung paano niya niligaw si MBL. Wag lang mapunta sa setup na paborito niya. Like kanina sa Sicilian, yung H3 na tira, ini-invite niya yung Knight C6. No? And dito naman po, dinelay niya din yung main line, no, sa Grunfeld. Nakakabilib yun kasi lahat ng opening na tinalo niya si MBL, mga favorite opening niya ni MBL. So, ang final standing po, Grand Champion si Magnus and MBL second place. Tapos third naman si Hikaru Nakamura. Yan po ang kabuuan ng Chess.com Classic Champion Chess Tour 2025. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod na tournament. May plano ako mag-live ako regularly everyday. Tuwing gabi. Maglalaro-laro lang or anything that we can do. Abangan nyo po yun. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo ulit. Paulit-ulit. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.